Oops. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Maligayang bagong taon po. Sabi nga ng ating nagapanguna, maligayang bagong taon sa bawat isa. Ito po ay, alam nyo po, ang pagsi-celebrate po ng New Year. Um, Pwede po nitong magbigay sa atin ng isang magandang perspective pagdating po sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? Sa kabila ng hardships na pinagdaanan natin, ng mga breakdowns natin last year, isa lang po ang ating napatunayan that God is really good. He is gracious towards us, and the Lord is worthy of all our praise. Salamat po sa Panginoon. So ngayon po mga kapatid, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon sa magpapatuloy po ng series po natin Standing Up for God. Pwede rin po nating sabihin na mas angkop sa ating tema, Living Worthy of God. So buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng unang Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verses 11 hanggang verse 12 hanggang verse 14. Yan. Okay, sige po. Kung nakita na po natin. So that is in 1 Timothy chapter 6 verse 12 hanggang 14. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Simulan ko po sa verse 11. Ito po ang sabi ng kanyang salita. But as for you, O man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life which you were called, about which you made a good confession in the presence of many witnesses. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made a good confession, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Let's pray. Dear Lord, our Heavenly Father, minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo pong biyaya, Panginoon, sa amin pong buhay. At Panginoon, alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang Panginoon na aming pinaglilingkuran. At ang gusto po namin, O Diyos, ay maging magiting na lingkod mo, O Diyos. Tulungan niyo po kami sapagkat hindi niyo po kami tinawag sa isang passive and complacent service sa iyo, Panginoon, kundi sa isang active, energetic service bilang iyo pong mga lingkod. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ito po ang magtulak sa amin sa bagong pagbubukas ng taong ito na mamuhay kami sang-ayon sa iyo pong kalooban sa aming pong buhay. Hiling po namin sa Santong Espiritu ang siyang magbigay ng kaliwanagan sa amin. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So muli, mga kapatid, nakita po natin, this is living worthy for God. So nakita po natin last time, yung first aspect ng buhay natin na dapat ay mapanghawakan ng salita ng Panginoon. So meron po tayong tatlong aspeto. Yung una is the testimony ng isang Kristiyano. Pangalawa ay yung kanyang pamumuhay sa pananampalataya. At pangatlo ay yung kanyang paggawa. Paano siya gumawa. So we tackled last time yung pong testimony ng isang tao. At nakita natin na ang testimony ng tao ay makikita sa kung anong ginagawa niya sa bawat sandali ng kanyang buhay. Hindi lang sa isang punto ng kanyang buhay. So that is how we should be able to live a life worthy for God kung ang testimonya po natin is worthy of God. So ngayon naman po mga kapatid, ang pag-aaralan po natin is how we should live worthy of God. And by this time, what it means to live worthy of God is to fight for our faith in God. Ipaglaban po natin. Alam niyo po ang realidad po sa
um, sa boxing, for example, sa isang sport, sa boxing, ikaw ay lumalaban, pinaghuhusayan mo ang galing mo, ang craft mo, pinaghuhusayan mo ang iyong talento, nag-e-ensayo ka ng maayos para maging number one. Pero pag naging number one ka na or naging champion ka na, hindi po doon natatapos ang buhay niya. Ang sunod na niyang kakahiraping hamon ay ipaglaban ang tronong meron siya o ipaglaban ang kung anong meron siya na kanyang hinangad. Alam niyo mga kapatid, parang isang champion na boksingero ang buhay ng isang Kristiyano. Although tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi dapat matatapos na tayo ay maging complacent na lamang sa ating pong buhay. The mere fact na buhay tayo ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon na mamuhay sa pakikipaglaban para sa atin pong pananampalataya. Tingnan po natin ang talata. Ang sabi po dyan, fight the good fight of the faith. Alam niyo po itong salitang fight na ito, mga kapatid. Ito po ay, it would translate from the Greek word which means struggling. Kasi ito ang nakikita po dito ni Pablo ay pagsasalarawan ng isang wrestler sa isang Olympics. Na ginagamit niya ang buong lakas niya, buong katawan, lahat ng kaya niyang gamitin para siya'y makipagtunggali sa kanyang kalaban. Makipagbuno sa kanyang kalaban. Ano po? At ito po ang idea na ibinibigay sa atin ni Pablo. Ang sabi niya, makipagtunggali kayo, makipagpambuno kayo sa inyong pananampalataya. At yan po ang titignan natin, papaano tayo makikipagpambuno ng buong lakas, buong tapang para sa Panginoon. How should we fight a good fight of our faith? Kasi po mga kapatid, kung tayo'y nabubuhay sa mundong ito na Kristiyano, di ba kalimitan o lagi-lagi feeling natin that the world is against us? Tama? It's like it's me against the world. At hindi lamang po it's me against the world. Minsan, kakampi pa ng sarili natin yung mundo. Kasi kalaban din natin yung sarili natin. Ano po mga kapatid? Because we are not fighting against physical, material beings. The Word of God tells us that we are fighting against principalities, against spiritual forces that is at work in this world. At ang mundo pong ito, ang pumupukaw, humahalina at nandadaya sa ating laman. Kaya minsan, kalaban din natin o malimit, kalaban din natin ang ating pong sarili. At yan po ay walang patid habang tayo nabubuhay. Kaya po yung salitang fight, it continues. Hindi po yan natatapos. Hindi po sabi, makipaglabang kayo sa certain portion ng oras na ito. At tapos noon ay panalo na kayo. Hindi, habang humihinga tayo, tayo po'y inuutusan na makipagbaka. Ngayon, ano po ang dapat po nating malaman, maintindihan, para tayo ay magtagumpay sa ating pong pakikipaglaban? Kagaya ng isang magaling na atleta, kagaya ng isang magaling na boksingero, kailangan meron siyang proper mindset. Okay? Pangalawa po, kailangan meron siyang proper discipline. Kaya ngayon po, ang pag-aaralan natin, 2 punto lang po. Winner's mentality and the winner's discipline. Na ito ang dapat meron tayo, mga kapatid. Kung tayo ay mga Kristiyano. Kasi kung tayo ay Kristiyano, tayo ay nakikibaka sa mundong ito. So ano po yung winner's mentality? Ang sabi po dito sa verse, lumipad na yan. Verse 12 pa rin, ang sabi po dito, take hold of the eternal life to which you were called. Take hold of the eternal life. Panghawakan daw. Ang take hold po, it is to seize, to grasp, panghawakan. It is the mentality of a Christian na ang buhay niya ay hindi para sa mundong ito. Ang sabi po dito sa talata,
which you were called and about which you made a good confession. Alam niyo ho, ang buhay na walang hanggan, lahat ng tao nakakilala sa Panginoon may buhay na walang hanggan. Parte ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, ang kanyang buong pusong pagtitiwala na sa oras na siya'y namatay, siya ay pupunta sa langit. And what we realize, at yung amin pong akin pong nakita, nung nasa Cagbalete po kami, we are professing that we have eternal life. Kasi yung sinabi ng Bible, hindi dahil sa ganang amin, sa ganang lakas namin, kundi yan ang ipinangako ng Panginoon sa atin. Pero sila pala, ang nare-realize pala nila, o ang nakukuha pala nila, nagyayabang pala kami. Kasi, sino kami para makapagsabi ng sigurado na ikaw ay pupunta sa langit, ay wala namang nakakasigurado. Diba? Alam po yan ni Sister Joyce. Pero ang totoo po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sigurado po ang salita ng Panginoon. Sigurado po ang buhay na walang hanggan. Dahil sigurado ang Diyos na bumaba dito. At sigurado din na tayo ay makasalanan. Sigurado ang salita ng Panginoon na sa kabayaran ng kasalanan, tayo ay karapat-dapat mamatay. At kitang-kita natin ang epekto ng kasalanan sa mundong ito. Hindi lamang po sa mga broken relationships ng pamilya, broken relationships ng mga tao. They opt to marry male and male, female versus female. Nasira na po ang original intent ng Panginoon. Pero hindi lang po yung nakita natin ang kamatayan na dulot ng kasalanan. Sigurado po yan. Hindi po natin yan matatakasan. Kaya sigurado din na kung tayo'y magtitiwala sa Diyos na buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, siguradong maliligtas ang ating kaluluwa. Salita po kasi ito ng Panginoon. And that eternal life is the same eternal life na meron tayo nung tumanggap tayo sa Panginoon. At ang sabi po ng Panginoon, magkaroon tayo ng isipin na ang atin pong buhay ay para sa walang hanggan at hindi para dito sa lupa. Sabi ng Philippians chapter 3, mag-impukan ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa. Kung nasaan na doon, si Kristo. Amen? Ang ating pong pamumuhay dito sa lupa, dapat hindi nakatuon sa pagbibuild ng earthly kingdom. Kung gaano kaganda ang bahay na meron tayo, maganda po yan. Okay po yan kung meron tayo. Praise God for that. But that should not be the focal point of our life. Magkaroon tayo ng maraming sasakyan, magkaroon tayo ng mataas na posisyon sa bayan, na kung saan tayo ay kinikilala, iginagalang, inirerespeto, malaki ang influence natin. Kung meron po tayo niyan, praise God, use it for God's glory. But it should not be the focus of our life. Sabi po ng salita ng Panginoon, panghawakan nyo ang walang hanggan. Kung anong ginagawa nyo dito sa lupa, dapat ay umaalingaw-ngaw hanggang sa walang hanggan. Kaya mga kapatid, young people, kahit yung pag-awit po natin, pag sa choir, nangaroling po tayo, tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Ang ganda ng pag-awit nila. Pero alam niyo po, kung tayo umaawit para mag-glorify natin ang ating sarili, para makapagbigay tayo ng kaaliwan sa tao, wala pong halaga yun. Pero kung tayo aawit dahil gusto nating magpuri sa Panginoon, alam niyo yung ginagawa niyo, kahit yung pag-awit ninyo, umaalingaw to hanggang langit. And because of that, you are building kingdom in heaven. Si Pablo po sa Philippians, let's open our Bibles in Philippians chapter 3, verse 13. Pinapakita po ni Pablo kung ano ang itsura ng isang taong merong pilgrim's mentality o winner's mentality. Ang sabi po dito, Philippians 3 verse 13, I'll read the word of God. Ang sabi po dito, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies
behind and straining forward to what lies ahead. Tingnan muna natin yung verse 12 para mas malinaw. Sabi niya, not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own. Okay? Verse 14, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yan po ang mentalidad ni Pablo. At alam niyo ba, si Pablo din ang sumulat nito kay Timoteo. And by extension, sinulat ito ni Pablo, God meant it para umabot ito sa atin. Mamuhay tayo na ang tinatanaw natin ay walang hanggan. Para hong ang isang OFW, naalala ko nanay ko, nagpunta siya sa New York, sa Big Apple, the city that never sleeps. Ang ganda daw ng buhay doon, ang saya-saya daw. Pero siya ay kumikita para sa kapakanan ng mga naandito sa Pilipinas. Hindi siya nag-impok ng mga gamit doon sa lugar na yon. Hindi siya bumili ng mga bagay na para doon lamang sa lugar na yon. Kung hindi dito siya nag-impok kung saan naandito kami. Kasi ang kanyang pananaw ay naandito sa Pilipinas. Naandito sa kanyang pamilya. Ganon din po tayo mga kapatid. In order for us to contend for our faith, huwag makulong dito sa mundong ito ang ating pananaw. Kung hindi, dapat ito'y lumaya patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa po, ano naman po ang kasanayan or the discipline na kailangan taglayin ng isang Kristiyano para siya'y magtagumpay sa kanyang pakikibaka? At para masabi natin, at the end of our life, I have fought the good fight of the faith. Tingnan po natin kung itutuloy po natin. Ang sabi po sa Timothy chapter 6, verse 13, I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Christ Jesus, verse 14, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Okay. Second verb na ginamit, to keep the commandment. Okay? Ang sabi po dito, to keep the commandment. To keep po, it implies a vigilant, watchful guarding of something precious. Hindi po yan pagtatago. Ano po? Nalala ko yung nanay ko. Lagi ko na example. Pangalawang example ko na yung nanay ko. Yung nanay ko ay meron po kami isang magandang set ng mga plato at kutsara sa bahay. Isang beses pa lamang po namin nagagamit sa buong buhay namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa uli nakikita. Hindi po ganong klaseng pagtatago ang keep na salitang ito ng Panginoon. But rather, just like keeping a culture or preserving a culture, dapat itong laging ginagamit at ipinapakita para siya ma-preserve. Yan po ang idea ng keep the commandment, ang salita ng Panginoon. And how should we keep the commandment of God? Ang sabi po dito, keep the commandments unstained. Okay? How can we contend? Through winner's discipline is by keeping the commandment pure. Meron po tayong salita ng Panginoon. Ibinigay po ito sa atin sa biyaya ng Panginoon. Ito'y nakarating sa atin sa ating lengguwaheng naiintindihan. Purihin ang Panginoon sa bagay na yan. Amen? Amen. Kaya hindi po dapat natin iasa na nakikita, nababasa o naririnig lang natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong nagtuturo sa atin. Amen? Ilang beses niyo po ba nakikita ang inyong mga pastor sa isang linggo? 2? 3?
Ibig sabihin, 2-3 beses lang natin makikita at mababasa ang Bible? Hindi ho dapat ganon. Amen? Ibinigay sa atin ng Panginoon ang salita ng Panginoon upang ito ang maging gabay sa ating buhay at pamumuhay na makadiyos. And we should keep it pure. Paano po yun? Alam niyo ho, ang mga Pariseyo, nagsimula po sila bilang maayos na sekta. Sila po ay separatist. Ibig sabihin po ng Pharisee, separatist. Kasi po, nung pong kinubkub na ng iba't ibang bayan at kaharian ng Israel, ayaw po nila na mabantuan ng ideology o pagan ideology ang salita ng Panginoon. So they want to separate from it. Gusto nilang panatilihing pure ang revelation na natanggap nila mula sa Panginoon. Pero over time, dahil sila lang ang may hawak at may authority kung ano ang dapat sundin, and because they are just mere man, nag-overtake po ang kanilang pride and flesh. Na sa halip na yung salita na ng Panginoon ang kanilang gustong sundin, ang gusto na nila sundin ay yung mga tradisyon na idinagdag at ipinilagay nila on top of the Word of God. Kaya nung dumating si Jesus Christ, gusto niyang ibalik at i-maintain o gawing pure uli ang salita ng Panginoon. Galit na sila. Kasi they would rather, gusto nilang mas ipamuhay ang tradisyon rather than kung anong sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Yun daw po ang huwag nating gagawin. Granted mga kapatid, na nagkakamali po tayo. Pero huwag po sanang dadating sa punto na babaliin na natin ang salita ng Panginoon just to justify yung mga mali nating ginagawa. Let the Word of God, ito ang maging gabay natin. Ito ang maging martilyong pupukpok ng mga mali natin o liko nating gawa. That's how we keep the word or the commandment pure. Okay? The Word of God is pure, making wise the simple. Kaya patuloy po tayong mamuhay. Mamuhay po tayo sang-ayon sa salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po itong church na ito. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Mahalaga po sila, mga kapatid. Bakit? Pastor Marlon walang katabi. Mahalaga po sila, mga kapatid. Kasi mga kapatid, minsan dinadaya tayo ng ating mga sarili. Akala natin we are good Christians. Kasi sarili lang natin nakikita natin eh. Wala pong point of view from other people. Ngayon, kung meron po tayong kapatid na nagmamahal sa atin at ayaw niyang tayo ay lumihis ng landas, gusto niyang manatiling pure ang salita ng Panginoon sa atin, i-rebuke niya tayo ng may pagmamahal. Iko-correct niya tayo ng may pagmamahal. Kaya mahalaga po ang atin pong pag-attend sa church. This is a community of faith. Kaya po community of faith. Because each one of us are burdened to help one another. Amen? Amen. Second, ano pa po? To keep the Word of God blameless. Not just to keep it pure, but to keep it blameless. Ano po ang itsura po noon mga kapatid? Dapat po walang maibabatong putik ang mga unbelievers o mga tao sa salita ng Panginoon dahil sa mali ang pamumuhay natin. Yun po yan. In layman's term. Hindi po dapat po. Hindi masabi ng tao na makikristiyan pa, ganyan din naman yung mga yan. Gugulong-gugulo din naman ng mga yan. Lasingang-lasingan din naman yan. Hindi ho ba? Gayon, Christian, gayon din naman. Nasasama din naman ng ugali. Hindi ho dapat ganun. The way we should live our life, it should give glory to God. Ang bait ng mga yan. Aba, ay ngayon na ako nakatana ng mga gayang tao. Aba, meron pa palang tao hindi nag-iinom. Aba, meron pa palang, bait na rin. Mga kapatid,
our lives should reflect the faith na meron po tayo. And thirdly, mga kapatid, how should we live yung ating pong disciplined life o winner's discipline is through steadfastness. Ang sabi po dito ng salita ng Panginoon, verse 14 pa rin. Free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Alam po natin na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang katapusan ng pag-iral ng church dito sa lupa. So effectively, sinasabi ng salita ng Panginoon, hanggat na andito pa po tayo sa lupa, kailangan nating ipamuhay ang salita ng Panginoon o panatilihin ang salita ng Panginoon pure and blameless. Kailangan po tayong magpatuloy, mga kapatid. Kung meron po tayong pagkakataon sa buhay natin o may mga chances sa buhay natin that we fail, mga kapatid, it's not too late. The Lord is very gracious. Ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, the Lord knows that we are but dust. God already take into account yung unfaithfulness po natin. Kaya nga ho patuloy tayong hinihimok ng Panginoon eh. Kung nagkamali kayo, lumapit kayo sa akin. If you confess your sin, sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive you of all your sins and cleanse you from all your unrighteousness. Ganyan po ka-gracious ang Panginoon sa atin. Once again, mga kapatid, pinapaalala ko po sa bawat isa, wala po tayo sa spa bilang mga Kristiyano. Wala po tayo sa lounge area. We are in a battlefield. You and I are fighting a great war. Pero purihin po ang Panginoon. Hindi po tayo nakikibaka para manalo sa mundong ito. Ang panalo po, ang tagumpay po ay nag-iintay na sa atin dahil kay Kristo. Kailangan lang nating mabuhay ng tapat sa Kanyang salita. At kailangan nating mabuhay ng may paninindigan sa atin pong pananampalataya. Let us fight the good fight of faith. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat Panginoon sa biyaya at habag mo sa amin. Salamat sa iyong salita, O Diyos. It's very timely, Panginoon, because this new year, Panginoon, we want to live worthy of our God who saved us through our Lord Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Panginoon, yung resolve namin sa puso namin, yung amin, kung kami po nanghihina, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami na muling manumbalik ang init po namin sa pagmamahal sa iyong salita, sa pananalangin, Panginoon, sa pakikipagkapatiran sa bawat isa, O Diyos. Tulungan niyo po kami na ang lugar na ito, this church, Herald of Faith Baptist Church, ay maging isang lugar na kung saan kami po ay nagnininga sa aming pananampalataya at umaabot sa mga taong nangangailangan sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging kagamit-gamit at katanggap-tanggap sa iyo ang aming buhay. Purihin ka, O Diyos. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.